Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Maging pong pagdiriwang ng 27 linggo sa karaniwang panahon, hilingin ho natin sa Diyos ang ibayong pagpapala at ibayong kalakasan upang sa paglalakbay natin dito sa mundong ito, tayo po'y makapaglakbay ng malakas, may pananalig at may paninindigan. At upang tayo po'y maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid. Nalubha ako nagkasala Sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang sa kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran. Nang budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyan aming makamtan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Habakuk. Panginoon, hanggang kailan ako daraing sa iyo at di mo diringgin? Hanggang kailan mo babayaang mamayani ang karahasan? Bakit ang ipinakikita mo sa akin ay pawang kasamaan at kahirapan? Sa magkabi-kabilay nagaganap ang pagwasak at ang karahasan. Laganap ang hidwaan at pagtatalo. At ito ang tugon ng Panginoon. Isulat mo ang pangitain. Isulat mong malinaw sa mga tapyas ng bato upang madaling mabasa at ibalita sa lahat. Sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain. Mabilis na dumarating ang wakas, hindi ito maliliban. Ngunit tiyak na magaganap kung ito may nagtatagal. Masdan mo, ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasasalamat. Siya rin ay purihan ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalingan niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang. Nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa, ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang sila'y nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, ipinaaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos, nang ipatong ko ang aking mga kapal sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Gawin mong batayan ng mga aral na itinuturo ko sa iyo, yamang ang mga ito'y pawang katotohanan.
Manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa tulong ng Espiritu Santong nananahan sa atin, ingatan mo ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Balita sa inyo ngayoy, salita ng Panginoong iiral habang panahon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos." Tumugon ang Panginoon, "Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima ito sa inyo. Ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang aliping dahil sa ginawa niyang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kaming mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Marami ng taon ang nakaraan, mga kapatid, ako ho ay na-attend sa isang conference. At ang mga umattend po sa conference na iyon, mga pari, mga madre, mga seminarista, and during that time, mga seminarista pa ho kami noon, at mga laiko. At isa po, mga kapatid, during the sharing ng groupings, during nung sharing ho namin, isa ho sa mga question or isa ho sa mga survey questions na sinabi ho doon na itinanong sa amin, ano daw ho ang isa sa mga challenges or one of the biggest challenges sa simbahan ng isang tagapaglingkod, ng isang lingkod or tayo na mga naglilingkod. So, nag-sharing ho ang lahat, may nagsusulat. Yung usual na ginagawa natin. Kapag ho tayo ay nag-sharing tapos may synthesis sa dulo. Nung inire-report na po mga kapatid, nung pinaka-speaker, yun hong sagot ng yung karamihan sa mga sagot na ibinigay ng mga participants. Alam po ninyo mga kapatid, isa ho sa mga striking na words na ginamit o nasagot doon sa tanong na ano daw ho yung isa sa mga pinaka-challenges, ng lingkod ng simbahan. Sabi ho doon,
nakakapagod. Nakakapagod pong maging lingkod. Raw data, mga kapatid. Ibig sabihin, yun mismo ang galing sa puso, sa isip ng mga umattend. Na isa daw sa mga pinaka-challenges or isa sa mga challenging, rather, mali yung aking grammar, pinaka-challenging na part ng pagiging lingkod ng Diyos, nakakapagod daw pong maging lingkod ng simbahan. Totoo ho ba yun? Totoo ho ba yun? Sa ayaw nyo man ho't sa hindi, nakakapagod ho talaga. Amen? Nakakapagod talaga. Kasi bakit? At the end of the day, my dear brothers and sisters, ginagamitan niya ng effort, ginagamitan niya ng yung presence, ginagamitan niya ng isip, ginagamitan ng energy. Amen? Kung iisipin nga natin hindi ba dapat yung weekend ipinagpapahinga na lang natin sa dahilang tayo'y nagtrabaho na ng isang buong linggo? Pero naririto tayo sa simbahan and we are spending our time with the Lord. Amen? Amen. May kinalaman ho iyan, mga kapatid, sa ebanghelyo na ating binasa ngayong araw na ito, ngayong linggo na ito, in the 27th week or Sunday in Ordinary Time. Ang sabi ho ng mga apostol ng Panginoong Hesukristo dun sa first part, mga kapatid, ng ating ebanghelyo, hindi ho kasi sinabi kung ano yung prerequisite na situation yung introduction noong gospel Nagsimula ho yung ebanghelyo ni San Lucas ngayong linggo, ang sabi doon, noong panahong iyon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, ito ho ang sabi, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Ano ho ang tunog, mga kapatid, noong sinabi ng mga apostol sa Panginoong Hesukristo? Kung kayo ho ang naroroon, let us contemplate the situation. Ang sabi ho ng mga nagkukumpulan, Panginoon, Guro, meron lamang ho kaming isang dalangin at inihihingi sa inyo ng tugon. Dagdagan po ninyo yung pananalig namin sa Diyos. That's it. Wala na hong sinabing iba pa kung bakit sinabi iyon, mga kapatid, ng mga apostol. Na kung ating pakikinggan, ang tunog ay, Diyos ko, sana ho'y dagdagan niyo ho yung aming pananalig na kami magpatuloy sa misyon na ito. Sa buhay naming pinili na ito. Kasi nakakapagod po. Kung kayo ho'y nagsimba, mga kapatid, kaninang umaga, Sabado, ano ho ang ebanghelyo kaninang Sabado? Kaninang umaga, sa araw ng Sabado. Ang sabi ho doon, bumalik daw ho yung 72 na mga alagad. At ito pong mga alagad na ito ay binigyan ng kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo na magpalayas ng mga demonyo. At hindi naman binanggit doon kung saan-saan sila galing. They were sent to a mission. At ang pagmi-mission po, mga kapatid, ay sadyang nakakapagod na bagay. Aba, ikaw yung magutom, ikaw yung maarawan, ikaw yung mainitan. Ang sabi pa ng Panginoong Hesukristo sa ibang tala ng Ebanghelyo, huwag kang magdadala ng panyapak. Ang dalin mo lang daw yung tungkod mo. Huwag kang magdadala ng lukbutan at ng supot ng lalagyanan. Kung ano daw ang ihain sa iyo, kainin mo. Kung ano ang ibigay sa iyo, tanggapin mo. Yun ang buhay ng isang tagapaglingkod. Ang buhay ng isang naglilingkod. When you look at our lives, sa buhay natin, mga kapatid, ito ho ba ang buhay na meron tayo bilang mga tagapaglingkod? Pagod ba tayo? Hirap ba tayo?
Bilang mga mananampalataya, sa buhay na ito mga kapatid, tinatanong din tayo ng Ebanghelyo ngayon. Are you also asking na dagdagan yung pananalig sa Diyos? Kasi pagod ka din? O dahil napapagod tayo sa mga bagay na walang mga kawawaan? Saan tayo napapagod? Saan tayo natatagpuan ng Diyos na napapagod? Sana sa paglilingkod. Amen? Sana sa paglilingkod. At papasok po dito mga kapatid, yung dalawang movement na nais ipakita sa atin ng Diyos na kung kapaguran lamang ang ating pagdinilayan, maiging tanungin din natin ang ating sarili na sa paglilingkod natin, tayo ba ay alin sa dalawa? Pinipilit o pinipili? Pinipilit lang ba natin ang ating sarili? O pinipili natin na maglingkod? Kasi magkaiba ho yung dalawa. It's as simple as this. Magsisimba ba ako o hindi? Kung magsisimba ako, ano ba ang intensyon ko? Pilit ba yung aking intensyon na magsimba ngayong araw ng linggo? O pinipili ko na magsimba dahil iyon ang nais ko, kalooban ng Diyos ay sinusunod ko. Ang nais ko'y makaniig ang Diyos. Ang nais ko'y makapiling ang Diyos. Makita yung aking mga kapatid at mga kasamahan kong naglilingkod. Hindi yung Biyernes pa lang, sinasabi na natin, nako, Sus Mariosep, linggo na naman. Amen? But I must tell you, I will be vulnerable and open. Nangyayari din ho sa aming mga pari iyan. Minsan ho, kapag kami magkakasama, magkakapi halimbawa kami ng Huwebes, sabihin na natin wala namang schedule. Tapos pagtingin namin sa aming mga cellphone at aming mga schedule, aba, Biyernes na pala bukas, ano? Linggo na naman. Amen? At maiging tignan, doon sa sinabing iyon, pag sinabi natin na maglilingkod na naman ako, pilit ba? O bukas o bukal sa loob natin na pinipili na maglingkod? Kasi bakit, mga kapatid? May isang katangian, yung gawaing hindi pilit. Ano ho yun? Masaya mong ginagawa. Amen? Masaya mong ginagawa. Tignan ninyo yung mga nanay. Pumunta muna tayo sa mga nanay. Hindi ba yung mga nanay, kahit pagod na, gawa pa rin ang gawa? Sa bahay, hindi ho ba? Minsan nga ho, nasabi ko nag-o-offer na yung anak ng tulong. Sabi ko, ma, ako na maghihiwa niyan. Ma, ako nang magkukusot niyan. Nay, ako na magsasampay niyan. Ano ang sinasabi ng mga nanay? Lubayan mo, Eka. Bitawan mo yan. Abi, tinutulungan na nga, ayaw pa. Di ho ba? Tapos, at the end of the day, sasabihin ng nanay, puro na lang Eka ako. Puro na lang Eka akong para kayong mga prinsipe at mga prinsesa. Para kayong may mga alila. Tinutulungan na nga, ayaw pang patulong. Tapos pagdating ng at the end of the day, sasabihin, para kayong mga prinsipe, mga prinsesa, para kayong may mga katulong, para kayong mga may alila. Totoo ho ba? Amen? Natatawa ho yung ibang mga nanay. Pero when you look at them, pag tinignan nyo sa kanila mga kapatid, ginagawa nila yon nang hindi pilit. Ginagawa nila ng kusa, minsan kahit mahirap na, masakit na ang tuhod. Kasi bakit? Kasi pinipili nila dahil mahal at mahalaga. Amen? Kasi mahal at mahalaga. Yung mga nagtatrabaho sa parokya,
tayo, kayo, na naririto. Ala naman tayong sahod eh, hindi ho ba? Ala namang sahod ang lahat ng naglilingkod. Pero naririto tayo. Ginagawa natin ng, listen to the word, buong puso at kasiyahan yung mga gawain natin. Pinipili. Sana pinipili. Hindi pinipilit. Amen? My dear brothers and sisters, kapag binalikan natin yung sinabi ng mga apostol sa ating ebanghelyo na ating binasa, yun hong sinabi nila na, Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. If you're going to listen sa sinabi ng mga apostol, it was a beautiful prayer. Amen? A beautiful prayer na sana gamitin din po ninyo sa inyong paglilingkod. Kapag ka nakakaramdam kayo ng pagod, ng sawa, kapag ka ho kayo nang hihinawa, tumatabang, lumalabnaw, gamitin ho ninyo yung sinambit ng mga apostol sa ebanghelyo. Panginoon, ako ho'y nakakaramdam ng ganito sa aking paglilingkod. Pakiusap ko ho, Panginoon, dagdagan po ninyo ang aking pananalig sa Diyos. At harinawa, bumalik tayo doon sa init ng paglilingkod sa simbahan at kay Kristo. Amen? Okay lang hong mapagod. Always remember that. Okay lang na mapagod. Magpahinga kapag kapagod. Pero huwag aalis. Okay lang na mapagod, kailangan mong magpahinga. Pero manatili ka. Because that is the very essence, my dear brothers and sisters, of a lasting relationship. Ito man ay sa Diyos, sa simbahan, sa ating kapwa. Nakakapagod ang mga relasyon na meron tayo. Ayun ngang mag-asawa, nagkakasawaan eh. Amen? Di ho ba? Amen? Nagkakasawaan minsan eh. Kailangan ko ka ng break, kailangan ko ng space. Gusto palang maging astronaut. Di ho ba? Gusto pala ng space. My dear brothers and sisters, the key to this lasting relationship, whatever relationship it is this, sa Diyos, sa simbahan, sa kapwa, yung pananatili, you stay. At kapag ka nabe-burn out tayo, kapag napapagod tayo, you rest. It is always okay to rest and to pause, to take a break. But at the end of the day, you stay. You remain. Amen? Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Amang Maawain para sa isang pananampalatayang naisa sa buhay. Sambitin natin
Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Para sa banal na simbahan, upang bunga ng pananalig sa Diyos, manindigan siya sa katotohanan at katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Para sa mga nasa pamahalaan, upang isulong nila ang tapat at mapagmalasakit na paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Para sa mga namamanginoon sa pera, kapangyarihan at mapagsamantalang ugnayan, upang gisingin sila ng Diyos sa kanilang maling paniniwala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Para sa ating mga nagsasalo sa banal na piging, upang magtulak ito sa pakikisangkot, sa pagsawata, sa korupsyon sa ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Para sa mga kapatid nating yumao, upang silang namuhay ayon sa pananampalataya, ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Sa katahimikan ng ating puso at isip, mga kapatid, sabihin natin sa Diyos ang ating mga pagsusumamo, ang ating mga kahilingan at ang ating mga panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Amang mapagmahal, dinggin ang aming panalangin, may pananampalataya, tulungan mong matupad namin bilang mga aliping walang kabuluhan, ang aming tungkulin sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihahabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas na way sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang hindi malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana, Osana, Osana sa kaitaasan. Osana, Osana, Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang napairito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa, ni Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at lang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, mga kapatid, awitin natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakain sa araw at patawarin mo kami sa amin
mga sala. Sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming hintulot sa tukso, at yadya mo kami hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at kahinaan. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ang pag-ibig ng Ama. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na ang ating pagdiriwang ng banal na misa. Humayo kayo sa kapayapaan at sumampalataya ng lubos. Salamat sa Diyos.